Paano ginawa mo para pumasok sa utak mo yung mga binabasa mo, yung mga sinasaulo mong vocabs? Pag mag-aaral ka ng Korean language, laging may laman yung chan mo. Mm-mm. Busog ka para yung utak mo mas mag-a-absorb yung mga pinag-aaralan mo. Gumawa ako ng mga flashcard, nagsulat ako sa mga Manila paper. Ano yung naging mahirap sa pagiging self-study para sa mga EPS aspirant natin? 4 times siya ng exam. Kahit na maraming beses siyang na bumagsak sa exam, hindi mo siya nawala ng pag-asa.สวัสดีครับขอให้มีความสุขนะครับ สวัสดีครับ มีความสุขมากๆครับผม So yun, dito nga pala sa company namin ay medyo walang gawa. Actually, wala talagang gawa, kapon pa. At ngayong araw na to, tambay pa rin. Okay lang kaming mag-cellphone, mag-uupo. Kasi nakakaya na rin pag uupo ka pa, di ba? Okay, mga kasama kong Pilipino doon sa likod. Tapos yung mga kasama namin Koreano rito ay nilalakaran lang kami. Umaga, wala silang magagawa kung wala talagang gawa. Napabayaan na lang kami. So, pakita ko sa inyo yung mga kasama namin mga Pinoy. Ayan. Ako. Tapos ito yung aming team leader. Ayan, si Terenim. Ayan, yung Koreano. Ayan, nakikipag-ano sa amin. Nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan. Mabait naman yan minsan. Kaso, minsan nga lang ay terror, minsan pa iba-ibang ugali. Dahil nga wala kaming ginagawa rito sa company, ito na rin yung opportunity para interviewin ko sila about sa pag-aaral nila ng Korean language, kung paano sila nagsaulo ng mga vocabulary. Hingyan natin sila ng tips at advice para sa mga EPS aspirant na nangarap makapag South Korea. Kung ikaw ay nahihirapan mag-aral ng Korean language at kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, at itong video ito ay para sa'yo, tara at interview natin sila. Ngayon at si Rolando naman ang hinga natin advice at tips sa mga EPS aspirant natin dyan para sa mga nag-aaral ng Korean language. Siya ay from Olongapo City. At first taker ka ba? Yes, first taker ako. At anong yun? Anong naging score mo? Naging score ko sa exam is 115. 115, may yun? Pasang na rin Awa na din. Pero kahit ganon ay at least pasado at nakating dito sa South Korea. Okay, ano ka ba? Nag-KLC ka ba? Nung una nag-self-study muna ako. Mga Self-study siguro 3 months self-study. Tapos nag-enroll ako dun sa school na malapit sa amin, sa Olongapo City. Yan. Yung self-study ka, nakakabasa at nakakasulat ka na bago ka mag-enroll sa Korean school? Oo, nakakabasa-basa na din ako nun. Kasi may nag-guide din talaga sa akin. Share pala natin sa mga EPS aspirant natin na makapag-Korea rito. Yung mga ginawa mo na kung paano yung magsaulo ng mga vocabs. Kasi syempre, yung mga EPS aspirant na yan, syempre tayo, nag-EPS aspirant din tayo. Syempre, di ba, nahirapan din tayo mag-aral ng mga vocabulary, kung paano yung magsaulo, sumakit ang ulo natin. Share mo naman yung mga naging tips mo, yung kung paano ka magsaulo ng mga vocabulary. Ako, ang nangyari nun is, pag-uwi ko galing work, nagtrabaho ko ng 12 oras, pag-uwi galing work, 2 hours, nag-aaral ako bago matulog, ganun. Kailangan din talaga pag mag-aaral ka ng Korean language, laging may laman yung chan mo. Busog ka para yung utak mo mas mag-a-absorb yung mga pinag-aaralan mo. Tapos gumawa ako ng mga flashcard, nagsulat ako sa mga Manila paper. Ayun ang mga learning materials mo, yung flashcard, no? Yun lang baga, ano pa ba? Yun yung naging learning materials ko. Tapos pag tuwing Sunday, day off ko, nag-aaral ako ng madaling araw. Madaling araw ako nag-aaral. Na-experience mo rin yung pag-aaral ng gigising ka ng madaling araw? Yun talaga yung Bakit oras na i-ano mo nga, i-share mo sa kanila, bakit may mga taong ganun na gumigising ng madaling araw para magsaulo ng mga vocab? Ano ba ang naging nun? Mas maganda talaga pag tahimik Mas maano yung utak mo Mas makakapag-memorize ka na maayos. Kumbaga, pag tahimik yung nasa paligid mo, mas maano mo yung naaral mo, mas ma-absorb mo yung mga binabasa mo, sinusulat mo, ganun. Yun yung naging sa akin. Doon ako nadalian. Di ba, sabi mo, habang nag-aaral ka ng Korean language ay nagtatrabaho ka. Anong naging trabaho mo nun? 4 years akong data encoder. Data encoder sa anong lugar? Sa Olongapo City, SPMA.
Kapag nagtatrabaho ka, ano yun? Nag-ano ka rin ng mga vocabs mo? Yun, habang nagtitipa ako, titipa ako ngayon, dala ko yung mga flashcard ko na ginawa. Kumbaga, pag nasa prod ako, pag may time na bakante yung oras ko, ganun, nagbabasa-basa ako ng flashcard ko. Yung vocabulary mo ba, may limitation ka? Kunyari, mga 10, 20 ka. Ilan yung mga naano mo sa isang araw? Pag minsan na parang nawala na ako sa focus, ang ginagawa ko, tumitigil muna ako. Tapos kapag medyo okay na ulit, yun, bumabalik ako sa pag-aaral. Like, siguro sa isang araw, nakaka-20 vocabs ako. Pero kapag sisipagin talaga, nasisipagin, yun. Mas marami akong pinapamiliarize. Umaabot pa ng 20 vocabs yung ano mo. Mahigit pa doon, ganun. Kada araw. Ano yun? Yung 20 vocabs na yun, di ba kunyari nag-aaral ka ngayon, nasa ulo mo yung 20 vocabs yan. Ano yung kinabukasan, yun pa rin yung vocabs na, o panibago na? Yung pa rin, kumbaga pinapamiliarize ko talaga maigi. Kasi mahirap kapag kapag mag-move ka ulit sa another 20 vocabs kasi pag ganun, makakalimutan mo din kaagad talaga. Kaya mas okay na yung inaral mo ngayong araw, kinabukasan ganun ulit yung aralin mo. Ayun, kung si Philip, yung kasama namin ay wala siyang KLC, pero, di ba, nakarating siya rito sa Korea kahit wala siyang KLC, wala nag-guide sa kanya. Kasi ikaw naman, nag-KLC ka, may nag-guide sa'yo. Anong much better na mag-KLC pa ba or mag-self-study na lang? Mas maganda rin talaga sa una is mag-self-study muna kayo bago kayo mag-enroll ng KLC. Kasi para ang mangyayari nun, kapag dating mo sa KLC, may advantage ka na ba? Nga ituturo din sa'yo ng mga teacher, ganun. Advice na lang sa mga EPS aspirant na nangarap mapag South Korea. Yun nga yung mga advice ko sa EPS aspirant na gusto rin magpunta dito. Inasahan kami ngayon sa bansang to, sa Korea. Yung mga advice ko lang sa inyo is sipagan nyo lang na sipagan. Kumbaga, pray lang din ng pray. Tapos, more vocabs, more familiarize, ganun. Mas okay yung ganun na mapapamiliarize nyo araw-araw yung binabasa nyo. Tapos sulat lang ng sulat. Kasi mas okay talaga pag nagsusulat kayo eh. Mas tatatak sa utak nyo yung sinusulat nyo at saka yung mababasa nyo. Ganun. Sa habang tayo nag-aaral ng Korean language, ano yung mga naging inspirasyon natin habang tayo nag-aaral para mapunta rito sa South Korea? Yung naging inspirasyon ko talaga yung pamilya ko at saka yung girlfriend ko dito na nandito din. Maraming salamat nga pala kay Rolando sa pag-share ng mga tips at advice sa mga EPS aspirant natin yan. Sana ay mapulutan nyo ng aral ang mga binigay niyang advice. Maraming salamat. Siyang welcome sa nila. Yan, at si Philip Basilan nga pala ang isa natin sa katrabaho natin dito sa factory. At may bibigay sa atin siyang mga tips at advice. Si Philip pala ay first taker ng exam. First taker. KLT ka? KLT 21. Okay, LT21. Tapos, ilang months ka nag-aral sa pagkakaalam mo? Kung susumahin ay siguro nasa 1 year. 1 year. Ano yun? Full-time ba yun o minsan lang pag naisipan mo lang? Minsan. Nasa rin. 2 years na rin na ang bagay lang, nagbabasa-basa ng mga basic. Basic. Oh. So, kung hindi nyo pala natatanong, si Philip pala ay self-study lang at hindi na siya nag-enroll sa mga Korean language. Paano yung ano yung naging mahirap sa pagiging self-study para sa mga EPS aspirant natin? Yan. Anong naging naranasan mong mahirap? Mahirap at solo-solo ka lang. Hindi mo alam kung tama yung inaaral mo. Ang tawag dito? Yung mga kung paano basahin, kung paano yung pronunciation. Kaya mahirap. Pero di ba kahit paano siya kahit nag-self-study lang siya, wala siyang Korean school na nag-guide sa kanya, di ba? Ayun, siya, di ba, nandito na sa South Korea. Talagang yung pag-aaral niya ay pinaglaanan niya ng oras, nag-invest siya. Tapos yung book 1 at book 2 ba, na mo yun? Natapos mo yun? Hindi, tig kalahati. Tig kalahati ng sa book 1, kalahati ng book 2. Tapos yung mga share natin sa mga EPS aspirant natin para magkaroon sila ng idea yung mga mga strategy na ginawa mo habang ikay nag-aaral ng Korean language. Paano ginawa mo para pumasok sa utak mo yung mga binabasa mo, yung mga sinasaulo mong vocabs? Sulat kamay, ikaw na mismo yung magsusulat. Yung yung pagsusulat mo ng vocabulary, saan mo sinusulat 'yon?
flashcard. Flashcard, ano yun? Bumili ka pa sa online? Ano, bili sa tindahan, yung mga makakapala na Yung parang nasa ano patin. siya, no? Kartolina. Tapos, gugupitin mo ng parang flashcard. Dun sa flashcard na yon, meron ba dong anong nakalagay doon? English tsaka Korean? Or Tagalog, Korean? English, tsaka Korean. Sa harap, Korean. Sa likod ay English. Nakakay ng Mga- vocabulary sa Mga palagay 10 mo. vocabs. 10 vocabs. Ano yung maximum na yun? Maximum na. 10 vocabs araw-araw. Hindi ka na sumasagad doon ng ano. Hindi na masakit sa ulo. Oo, kasi naranasan ko rin yung ganun na minsan ginagawa kong 30. Nasa ulo ko naman siya ng buong araw. Kaso nga lang ay pagdating na kinabukasan, nalilimutan ko na. Kaya nag-focus din ako sa pasampu-sampu lang sa loob ng isang araw. Nag-aaral ka ng Korean language. Ano yun? Nagtatrabaho ko rin ba nun? Pala, sa nung nag-focus na talaga ako, nandun na ako sa amin. Palayan, bundok. Pag may basketball, may dala akong 10 vocabs. Nakwento mo sa akin nung nakaraan na yun nga, habang nasa bukid ka, nag-aaral ka, nagsasaulo ka ng mga Oo. ng Korean mga vocabs. Ano yun? Naging madali lang ba sa iyo yun habang ginagawa mo yun? Madali lang talaga pagka porsigido ka dun sa pangarap mo. Mabilis lang talaga. Diba yun siya, no? Kahit na ganon, kahit nasa trabaho siya, eh, hindi niya talaga pinapabayaan yung pag-aaral niya ng Korean language kahit na 10 lang sa isang araw, di ba? At least kahit yun, kahit 10 lang, eh may pumapasok sa utak natin. Maganda yung ganon. Sa color paper, yan. Sa color paper, Color paper. gugutin ko din ng parang flashcard, tapos didikit ko sa Manila paper. Yan, didikit ko sa mga pader sa hinihiga mo. Para paggabi, Ano? makakatulog. Makikita, Oo, tama. makikita Oo, ginawa mo, ko rin yan. halimbawa nagme-memorize ka, Oo. makakalimutan mo, hindi mo na titingnan sa flashcard mo. Hanapin mo na doon sa nakadikit sa Tama. dingding ng Ayun. iyong kwarto. Gawin nyo rin yun kasi yung ginawa ko rin yun. Ako meron din ganon. Nung habang nagkakape ako, nakahiga, titingin-tingin lang ako sa mga nandiyan na nakaanal. Kunyari, rep. May nakalagay na sticker doon. Ano yung Yeah. rep? Yung Django. Django. Tapos yung ano, Electric yung pan, hindi electric mo fan, wala. Sunponggi. Yun. Ganun yung strategy na rin na ginawa ko, katulad niya. Sa ano, sa YouTube, syempre mag-YouTube din kayo kasi maraming mga source dyan sa YouTube. Mga strategy. Yun ano, dahil nga nandito ako na South Korea, kahit hindi ka nag-KLC, kahit hindi ka nag-enroll sa mga Korean school, eh nakapunta ka rito sa South Korea, no, kahit walang tulong ng ibang tao, may tumulong naman ng ibang tao. So ano nga yung magandang maipapayo mo sa mga kagaya mong self-study? May papaya ko lang ay magpursige lang kayo sa pag-aaral. Hindi yung gusto lang ninyo pero hindi nyo pinagpupursigahan. Kaya nga ng pangaral sa akin ng aking mga kapatid, magulang, na kapag mangangarap ka, eh, samahan mo ng gawa. Dapat pinaghihirapan mo na bago mo makamit. Tsaka isama mo si Lord sa pangarap mo. Ipagkatiwala mo sa Kanya. At pasasaan ka at maabot din natin ang tugatog ng tagumpay. Yung tama, the best yan. Magandang isama si Lord sa pangarap natin habang ginagawa mo yung pangarap mo. Siyempre, dapat kasama mo din si Lord, yung pamilya mo, para maabot mo yung pangarap mo, di ba? Tama. So yun lang, no. Maraming salamat sa inyo. Sana may nakapulutan tayong tips and advice sa kay Philip sa pagiging self-study niya lang. Ayun, no. Maraming salamat. Si Peter pala, ano, KLT ano ka pala? KLT 21. Sa mga hindi pala nakakalam, no, si Peter pala ay maraming beses nang nag-try sa pag-exam, sa APS topic exam. 4 times nag-exam, 4 times. Ay, ano, 4 times siya ng exam. Yung unang KLT, ano mo? Ano ba yun? KLT 18, 19, tsaka 20. So, ano, sa mga IPS aspire natin Nakapag-take dyan, ako nun. kung ikay bumagsak ng isang beses, dapat huwag kang mawala ng pag-asa. Siya ang tularan natin, siya ang i-flow, di ba? Kahit na maraming beses siyang na bumagsak sa exam, eh, hindi mo siya nawala ng pag-asa. Ano? Kung ikaw, kung bumagsak ka sa isang beses, huwag kang mawala ng pag-asa. Tuloy lang. Tuloy lang. Gayahin natin siya na hindi sumuko, di ba? Kasi may pangarap. Yun lang. Yung mga strategy niya, kung ano yung mga ginawa niya sa pag-aaral ng Korean language, yung mga pag-asawlo ng mga vocabulary. So ikaw ba, nung nag-aaral ka ng Korean language, ano yung mga, paano ka nag-umpisa? Paano ka mag-umpisa mag-aaral? Siyempre, nag-umpisa sa
nag-aral ako sa Korean school yun nga sa Jolog sa sa Digos. Siyempre ang ituturo is pinakaunang turo is mga basic basic kasi hindi naman siya pwedeng i-direct di ba sa mga advanced. So nung nag-aaral ako nung sa Korean language is wala talagang knowledge about sa Korean. So natutunan lang namin sa school, then sunod-sunod na yon. Pagkatapos kong pumasok sa school is pag-uwi ko ng bahay or during trabaho kasi Sunday school lang yung pinili ko, tas weekdays may trabaho ako. Yung pinag-anohan namin nung nileson namin nung Sunday, parang inuulit ko sa weekdays para marami akong matatandaan. Then during the preparation naman sa exam, nung nakapag-register na ako is Paano ginawa mong pag-aaral pagkasaulan ng mga vocabs? Anong strategy mo nun? yung mga words na parang sa tingin ko is hindi masyadong familiar sa akin is sinusulat ng paulit-ulit, then gumagawa ng mga flashcards, pero yung sa mga flashcards is hindi ko siya binili, like parang sinulat ko na lang para mas maganda yung Para sinusulat rin, mo. no? Sinusulat mo kasi parang magagamay mo siya, then pinaulit-ulit yung binabasa, ganon. Bali, ang ginamit pala niyang mga learning materials ay flashcard, no? Yung Flashcards. flashcard na gano'n. Sa mga online, nakakabili din ng gano'n. Pero sa kanya, dahil siya, para makatipid, gumawa siya ng sarili niyang flashcard na parang hindi na siya bumili, no? Hindi, mas maganda kasi yung ikaw yung mismong gumawa ng words kasi, di ba? Tama. Paulit-ulit mong matingnan yung mga words na gusto mong aralin kasi pag binili mo siya is nakasulat na siya sa nakasulat na siya sa Yung flashcard mo baga ay, iba, papel siya, tapos sa harap niya ay Korean, tapos sa likod English, ganun baga, or Tagalog. Tagalog or Okay, English ganun or ginawa yung niya. meaning nung tawag nito, nung vocabulary na yon, nung nasa Then hindi naman important na na tawag nito yung bumuo ka ng sentence para maipasa yung exam. Ang importante lang doon is yung mga vocabularies lang na may sa isang sentence na yon is parang may 3 or 4 words ka lang na na alam yung meaning nun is masasagutan mo na yung exam. So yun yung pinaka main na ginawa during the preparation, kung paano ako nagsaulo or paano ko napasa yung exam. So yung book 1 at book 2 natapos ko yun. Hindi ko naman siya parang inaral talaga. Binasa ko lang. Hindi ka totally nag-focus doon? Hindi talaga totally na focus. Una binasa ko lang siya. Book 1 tapos book 2 binasa ko lang siya, then pagkatapos ko siyang basahin yung mga important na vocabulary, yun yung mga sinusulat ko dun sa sa flashcards. May i-recommend mo ba sa ating mga EPS aspirant na nag-aaral ng Korean language na na sumali sa mga GC na yan, na pag-mock test, nakakatulong ba yan? Para sa yung palagay, ikaw ba na-experience mo ba yun? Sa akin kasi is mas maganda yung may goal ka. For example, sumasali ka sa mga GC, then ang goal doon is magsagot-sagot ng mga exam, ay mga practice exam, ganon. Mas better siya kung sasauluin mo talaga, pero mas better kung may isang ka lang, may isang book ka na sinusundan, tsaka tumitingin ka lang sa mga sa mga YouTube kung paano siya sagutan. Kasi pag nasa ibang GC ka kasi, maraming opinion na papasok sa for example, may mga nakapasa na dun sa sa group chat na yon or sa GC, tas may nagtuturo, parang iba-iba na yung masasuggest nila na na opinion kung paano masagutan. So maganda talaga yung may sarili kang diskarte kung paano sagutan. Sarili kang strategy. Kasi parang malilito ka lang din pag nasa mga GC ka. Tas for example, yung tinuturo ng ibang GC is magbibase ka lang sa mga vocabulary, then may ibang GC naman na kailangan mong basahin lahat. Ganon, hindi pare-pareho. So kailangan makafocus ka talaga sa mo, yung kung saan ka magaling, doon ka focus. Kung may ma-recommend man ako na kailangan mag-aral ng TLC is mas better na is hindi lang sa pag-aaral kailangan mo may pasa.
kailangan din yung mga proseso, ganun. Kaya nga. Pumasa ka nga sa exam, hindi mo naman alam yung mga next na proseso, Mga proseso. yung mga process ng mga documents mo. So mas maganda talaga pag may PLC para Para mag-guide mag-guide ka nila. Kahit sa mga konting details lang na hindi mo alam, so parang malilate ka sa iba. Magbibis ka lang dun sa mga group chat lang din, tanong-tanong. So wala kang sariling opinion, ganun. So mas better pag may KLC, isang tanong mo lang sa kanila, magpo-provide kaagad nila yung sagot. Kasi sa pagkukurya, hindi lang naman sa pag-aaral kailangang lagpasan. Meron ding mga documents, ganun, kung saan ka pupunta, saan kailangan kunin yung mga documents na yon. So may mag-guide sa'yo. May recommend ka bang Korean language na pwedeng pag-aralan ng mga parents natin? Maraming KLC sa Pilipinas. Tingnan lang ninyo yung background ng isang KLC. Kung saan naman kayo mas malapit na KLC, ganun. Preferred namin kasi nanggaling tayo sa Team Geologs eh. So, Team Geologs, isa din sa mga number 1 na KLC sa Pilipinas. Hindi namin masabing 100% na pagtuturo or parang hindi naman, yun nga sinabi ko kanina, hindi naman kailangan na ibubuo mo talaga yung sentence para mapasa yung exam. Ang number 1 lang talaga is yung service nila. Service is isa yun sa pinakamaganda sa KLC. Service nila, then sa pagtuturo nila, isa din yun sa pinakamaganda. Hindi naman namin masabi yun kung hindi namin na-experience yan. Sa lahat ng mga KLC sa Pilipinas, Team Geologs na ma-recommend namin, dahil simula umpisa hanggang sa pag-alis is nagano talaga sila. Hindi nila pinapabayaan yung student. So kahit nandito na kami sa Korea, kinakamusta pa din kami kung okay lang ba yung kalagayan namin dito. Siguro kung ma-fail ka man ng isang beses, huwag mong sukuan kung gusto mo talaga dito sa Korea. If ever na pangarapin mo yung Korea, mas better na gustuhin mo. Kasi iba yung pangarap sa gusto eh. Kung mangarap ka ng isang bagay, pag may ginawa kang hindi related doon sa pangarap mo na yon, papaisip na parang pangarap ko lang naman makapunta ng Korea. Pero pag mindset mo na parang gusto mo talagang pumunta dito para magtrabaho, mag-earn ng pera, ganun, is lahat ng gagawin mo araw-araw related siya sa doon sa gusto mong mapuntahan dito sa Korea. So yun lang yung ma-recommend ko sa mga aspirants natin, na imbis na pangarapin mo yung Korea, gustuhin mo para lahat ng mga ginagawa mo araw-araw related para makapunta ka dito. Sa mga EPS aspirant natin na nawawala ng pag-asa, ganyan din kami, dumating din sa ganyan. Pero nilabanan namin. Kita mo kami ngayon, nandito na, di ba? Kaya ikaw, mangarap ka ng mangarap, kasama mo si Lord, mga pamilya mo, inspirasyon mo, pagsama-samahin mo lahat yan, pagtatapad mo yung pangarap mo. Yan na, bali, dito na rin pala natatapos ng video ito. Maraming salamat sa nanonood hanggang dulo. At sa mga EPS aspirant natin dyan, sana may napulot ko yung kahit papano ng mga tips, advice, inspiration sa mga na-interview kong kasamaan kong Pinoy. Yun lang, maraming salamat at kabuhay.